Hello Kathden fans! Spotted kahit nakatalikod ang Kathden mga kasembreros sa isang, hindi ko alam kung fast food or something. Sa sulok sila mga kasembreros eh. Tapos, marami tayong items by the way at saka update mga kasembreros. Isa nga rito ay ang napagtripan ang sapatos ni Alden. So may isang, actually dalawa pa lang yung nag-upload dito mga kasembreros sa TikTok. Ang ganda ng shoes ni Alden, no? Dito sabi ng iba, deserve ng Louis Vuitton na sapatos si Alden. Siyempre naman, no, talagang mamahalin ng sapatos ni Alden. And talagang dati pa, he's into white shoes talaga. No, talagang favorite ni Alden, mga kasembreros yung sapatos. Hindi ko lang alam, no? Posted ito niya Kuya Neil Serrano. Talagang spotted at saka na bigyan niya ng emphasis mga kasembreros yung sapatos ni Alden na sobrang ganda daw. Ang ganda naman ng sapatos ni Alden Richards. Tapos exclamation point. So tapos naka-black yung talagang binasisi kahit yung sapatos at medyas no. So hindi ko alam na siguro mahilig din sa sapatos si Kuya Neil Serrano kung kaya nakatingin siya dun sa sapatos ni Alden mga kasembreros. So alam naman natin na mahilig talaga sa white shoes, no, si Alden mga kasembreros ever since nung pumapasok pa siya sa Itbulaga, no. So talagang nature na yun mga kasembreros. Tapos sa relo, no, yun yung dalawang niya na white shoes at saka relo mga kasembreros na pangkompleto sa outfit ni Alden Richards, no, ni Tisoy mga kasembreros. Tapos ito, of course, no, 14 hours ago, si Queen Lara nagpabuhay ulit ng nagpabuhay ulit ng pagmamahal sa Kathden. Sabi niya dito ay love niya pa rin ba ang Kathden? Of course, no, ang dami nag-comment. Hindi ko nababasahin pero 99.9% ay boto of course, no, sa kina-attorney at kay client mga kasembreros. So Kathden lang sa Kalangdis 2026. Ano yung tandem nila. Alam ko palapit na matapos yung kina Ma'am Catherine Someone Someday. Nagpaparamdam na sila mga kasus. Although may mga behind the scenes pa rin ako nakikita, hindi ko na sinali dito mga kasus. May mga behind the scenes silang pinost. Yung ibang mga nandoon mga kasembreros ng mga eksena na ginagawa ng nina Ma Salvador, ni Macoy De Leon and so on. Pero yun talagang medyo malapit na sila matapos mga kasembreros. So hindi ko lang din alam kung ilang episodes ang gagawin ni Kath at saka ni James ang buong cast, no? Pero kasi kay Sir Alden, di ba, 26 episodes lang. So parang pinapaspasan nila mga kasembreros, and ngayon baka next week ay or next 2 weeks ay tapos na rin yung kanilang gagawin, kasi series lang siya, hindi siya dito yung prime time or sa TV talaga mga kasembreros na ginagawa ng ngayon. Parang yun parang parang nagbibigay chance kasi kunwari tapos na yung gantong series, tapos another actors and actresses na naman yung parang siya, pa sa isang taon mauubos nila yung kanilang artista na nagkakaroon sila ng exposure sa dito sa na platforms na kanilang napipili like Netflix, View, and so on mga kasembreros. So talagang gumaganda ang takbo ng showbiz mga kasus. Yung pelikula lang talaga kailangan buhayin ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden, no, ang pelikula. Nagalotin na. And then ito, 14 hours ago, Kathden na naman ito mga showbiz polls. Sabi niya, isang pasabog na revelasyon ang gumugulat ngayon sa Kathden fans matapos lumabas ang interview ni Alden Richards sa tila sumasalamin sa mga naunang sagot ni Catherine Bernardo, habang pilit nilang tinatago ang tunay na ugnayan para sa kanilang privacy. Hindi may itatago ang kilig sa mga mata ng aktor ng tanungin tungkol sa pagkakaroon ng girlfriend ngayong taon. Sinasabing sadyang maingat ang dalawa dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan. Tama! Ngunit ang bawat salitang binitawan ni Alden ay tila may malalim na kahulugan na tanging sila lang ang nakakaalam. May lihim na kasunduan na nga ba ang dalawa para sa kanilang kinabukasan? Yes, meron na po. Talagang sinagot na yun, no? So, alam natin yung galawan ng Kathden mga kasembreros. Hanggat single ang dalawang ito, walang BBTO, no? Team matatag, team panatag ang Kathden mga kasembreros. And dito, may mga mahabang videos pala yon dun sa interviews
nina Alden, ni Raver at saka ni Coach J. Mamaya ipi-play natin ito. Yung isa dito ay so dito ko nalaman kasi tinanong sila dito ng interviewer, sina Alden, Coach J at saka si Raver, and mainly or parang primarily kay Alden kung kanino siya napawaw dun sa mga previews na mga dancers or competitors, mga kasambreros. Actually, hindi naman sila talaga dancers, no? Talagang hindi nila professional dancing talaga. Unlike kay si Das Richo, alam ko talaga, tsaka si Rojon Cruz, sina Zeus Collins, talagang talagang dancing sila. So, mga dancers, mga kasambreros. Pero talaga napahanga daw dito si Patrick, si Patrick yata, no? JM, so para something like that. Dancer. Talagang si Glyza De Castro. So, dito daw siya napawa. Parang tinanong ko siya dito kung kanino siya napawaw dun sa mga previous na mga competitors. So yun, talagang sinabi ni Alden dito na nagkulitan pa nga dito sina Raver Cruz at saka si Alden Richards na dito, mas lalong gumaling at saka magaling to si Alden Richards. Siyempre, pag pinupurihan si Alden Richards, ay humble lang ang tisoy nyo, no? So, ganoon. So, mamaya, i-play ko ito lahat para mapakinggan yung mga kasembreros. Tapos, yun, na-emphasize nga ni Alden, si Glyza De Castro, na doon siya talagang napawaw kay Glyza kasi nga magaling na actress, marunong kumanta, no, si Glyza De Castro. So parang halos lahat daw nagagawa ni Glyza De Castro, and yun nga, nung sumayaw pa siya ay parang na-open or nagkaroon siya ng passion palalo pala sa pagsasayaw, mga kasembreros, no, si Glyza De Castro. So yun, parang doon siya napawaw kay Glyza De Castro, mga kasembreros. So parang na-showcase pa daw ni Glyza yung kanyang talent or passion, mga kasembreros, sa dancing. So yun po, mga kasembreros. So mamaya play natin ito, mga kasembreros. Tapos meron ding isang video dito na si Alden, parang tinanong siya dito ng isang press na parang bilang host, sabi niya ganun, hosting is a natural transition para kay Alden, mga kasembreros. And sabi ni Alden, for some reason, yes. No, kasi hindi lahat ng artista, let's say, di ba, good actor, syempre Alden Richards, dami ng Best Actor Awards. Tapos, yun, producing, and director. So, para sabi niya dito, parang, ba't ang bilis mong kaya mong mabilis magpalit ng pagiging host, mga kasembreros. So, yun, emphasize din ni Alden dito na dito, yung pag-host ay napakahalagang part, no, sa isang show, mga kasus, kasi siya yung taga-connect no, ng mga competitors or mga contestants sa audience, tapos sa directives and so on, mga kasembreros. Ang galing sagot dito, no, sobrang lalim at saka sobrang wise, mga kasembreros. So tapos may mga dance authority or mga panelists or mga judge pa, mga kasembreros. So doon, as a host, you need to be the bridge, no, or connector talaga, mga kasembreros. So dito ay na-mention na rin na may mga previous may mga previous na mga hosting shows, mga kasembreros. So kasama niya pa dati sina Regine Velasquez, basta, no, parang marami na siyang may yung ito, Battle of the Judges, no, meron din ganoon, mga kasembreros. So kung saan nanalo nga siya na most outstanding male host last year, mga kasembreros. So yan, mamaya papakinggan natin ito, mga kasembreros, para ma-appreciate niyo, no, at saka hindi lang manggaling sa akin. And then ito, isisingit ko ito, ang cute ni Kath dito, no. May baby siya na may mga babies siya nakasama, mga kasembreros. So Auntie Kath, mga kasembreros, sabi niya dito, palagay ko mga anak to ni Boop Yap at saka ni Kimi Yap, mga kasus. Parang nakita ko tong mga babies na to doon sa pa-cute talaga to si nagpa-cute si Katreng, no, si attorney, mga kasus. Yap cousins with Auntie Kath, no, si Auntie Kath, mga kasus. So may lahing Chinese, no, ang cute ng mga babies na ito. May mga lahing Chinese.
So yun, but correct me if I'm wrong, kung mga anak or hindi nga ba ito anak ni na Bupyap or Kimi Yap mga kasunod. Kasi yung parang ang asawa din ni Bupyap at saka ni Kimi Yap ay parang may mga lahi din sila na Chinese. So kung kaya yung mga itsura nila ay nasa lahi nila yung mga singkit, no? Yung isa dito, yung si baby boy ay wala nang mata. Ang cute mga kasomreros, no? Kasi nga wala na siyang parang nakakita pa ba to? So parang gano'n, no? Mga kasomreros, ang cute lang na mga babies nito. And of course, si Auntie Kat, no? Talagang Auntie Kat yung nakalagay dito mga kasomreros. So tapos ito, yung Zion, Philippines Cagayan de Oro naman ay nag-post mga kasomreros, no? Although sponsored to, Experience Zion at Cagayan de Oro, we invite you to visit our branch unit. So yun siya mga kasomreros, no? Parang ano lang, a sort of reminder. 41,300 likes mga kasomreros or reactions. So brand endorser si Ma'am Catherine ng Zion Philippines. Alam ko dati Kathniel, pero nung yun nga, naghiwalay na sila ay pinaiwan nila si Ma'am Catherine as the brand endorser na lang mga kasomreros. Ito, next item natin 4 hours ago. Alam niyo ba yung items or yung outfit ni Ma'am Catherine? Doon sa may beach nga sila nung birthday ni Mami Min sa La Union mga kasomreros sa Pangasinan. Ay more than 43,000 pala yun, no? Yung parang beach outfit niya doon. Ano lang to, estimation lang ng isang page mga kasomreros na We Love Catherine Bernardo. So the simple OOTD or outfit of the day that she wore during their beach trip on Mami Min's birthday cost her more than 43,000. Kaya wag niyong sasabihin na cheap si Kat. So sino ba naman ang magsabing cheap? Phenomenal box office ni McQueen at saka Billionaria ito. Diba? So ang magsasabi lang na cheap si Catherine ay yung mga bashers, no? At saka mga negatron. So yun, may mga prices dito no? Pero medyo hindi ko kita. May Ralph Lauren, Montblanc, H&M, Maison Kitsune. So yun yung bag niya mga kasama. So hindi ko na isa-isahin, pero yun yung post, no, ng isang fan dito mga kasomreros na kung saan ay sinabi niya 43,000. So dito hindi na yun parang hindi na siya nakakagulat. Si Alden Richards nga Louis Vuitton ng sapatos. Louis Vuitton ng sapatos mga kasomreros. So kahit magsusuot sila ng ng outfit na ang isang araw ay 5,000 yung halaga, t-shirt na 2,000 or 3,000 na shorts ay yung brand ang nagpapamahal mga kasos at ang sumusuot. So tayo ay carry na yung ukay-ukay. So ganon lang tayo mga kasos, no? Good vibes lang. Tapos ito, ang cute din ni Kath dito, no? Pinost na isang admin. Yung parang throwback photo lang ito ni Ma'am Catherine mga kasomreros. So mango float yung nakalagay dito or yung hinahawakan na kinakain ni Catherine mga kasomreros, no? So happy lang ang inyong attorney sa kanyang single era mga kasomreros. So pero ito pa yung throwback, no? Ang cute at saka ang ganda ang gwapa-gwapa ni attorney dito mga kasomreros sa kanyang picture na kung saan ay although throwback siya ay talagang ang ganda. And then ito, next item natin, na-post, no, parang kinumpara lang or parang hindi naman kinumpara, parang pinagtabi ang Aldin at saka Kim Pao. So ang gagaling, lahat sila magagaling mga kasomreros when it comes to acting kasi ano nila yun, forte nila yun mga kasomreros. So 3 hours ago, check vids out, no? Kim Pao and Aldin mga kasomreros. So ganoon po siya. And then next item natin, marami pa rin nagpo-post, no? 2 hours ago, Rod Magaru, Alden and Nadine in 2026. Alden Richards and Nadine Lustre are teaming up for, so yun, yung sa Siargao nga mga kasomreros, no, na kanilang bagong show or bagong series na gagawin mga kasomreros. So baka magla-lock-in taping, no? Baka doon magsistay ang team ni Alden at saka ni Nadine Lustre mga kasomreros sa Siargao. So yun naman talaga kasi malayo no, mga kasomreros. So
Siargao, ano yun parang surfing capital of the Philippines mga kasembreros ang Siargao. Na kung saan ay maraming kahit mga foreigners, parang nakita ko na pupunta dyan mga kasembreros. Kahit mga artista na maraming nagbabakasyon dyan na spotted mga kasembreros. So, pero hindi ko na isa-isahin mga kasembreros. Tapos ito na nga ha, yung ating main item mga kasembreros. Nag-circulate ito online, si Ma'am Catherine at saka si Alden spotted sa isang sulok mga kasembreros. Parang nasa isang private place sila. Tapos parang may iniinom no si Ma'am Catherine. Naka-slow mo ang video na ito. Tapos si Alden naman ay naka-black, si Kath naman ay naka-brown mga kasembreros, pati yung cap no or sombrero mga kasombrero. Sombrero mga sombreros. So parang may iniinom sila. Hindi ko alam, baka parang tsaa or something na nasty na po pwedeng ganoon mga kasembreros no ang iniinom ng Kath din dito. So nag-circulate kasi ito, may nagsabi pa nga dito na kahit nakatalikod ay halatado pa rin na si Mayor Alden ang So sabi ni Elisha Pulin dito, kahit nakatalikod alam namin si Alden yan, di ba? Kathleen fans. Spotted daw na magkasama si Alden at Catherine, sobrang low-key talaga sila, 100% closeness. So ito po ay video during the promo ng Hello Love Again pa mga kasembreros, na although gusto ko na sila makita in public ngayon, pero ito po ay throwback lamang no. If I'm not mistaken, going to Dubai ang Kath din dito mga kasembreros na according nga dito sa aking mga files din po. So nasa papuntang Dubai sila dito for the last leg or last promo ng Hello Love Again mga kasembreros. So pero of course no, alam natin na nag-uusap ang dalawang ito privately mga kasembreros, kung kaya huwag po tayo magamba. Huwag po tayo mag-alala because Alden knows how to handle and how to improve or develop yung kanyang relationship mga customer, especially kay Kath, na alam na kasi doon ko talaga na parati ko sasabi dito na nung sa interview sila yung compliment battle and sa other interviews nila na may bulong-bulungan sila na di ba sinabi mo nung parang ganito ganyan. So tapos parang alam mo yung mutual understanding. So yun siya mga kasi alam niyo na yung gusto kong sabihin. So parang grade 1 lang ang hindi makakaintindi ng mga ganong galawan mga kasembreros during their interviews ng Hello Love Again. So parang parang may times doon na nagkamali si Catherine na tapos sabi ni Kat, parang bumulong siya na hindi ba yung sinabi mo yung iba yung So ganon, pero dapat ang galawan may bulungan style joke lang po. Pero totoo po yun ha, na talagang yun yung kanilang galawan mga kasembreros. So wag niyo po akong sabihan na fake news kasi sila rin po ang gumagawa noon at saka sa kanila rin po galing mga kasembreros. Okay, ating panatag pa rin tayo mga kasembreros ngayon 2026 and forward. So yan na siya sa ating Catherine items. Tapos ipi-play ko ito mga videos na mas kompleto at saka yun, enjoy natin ito, and then ang salita ng Panginoon afterwards mga kasembreros. Ang pinagpalang araw po sa bawat Catholic and bawat kasombrero po natin ha. The first question. Alden, parang hosting is a natural transition for you, no? For some reason, yes. Oh, A diba? little bit, yeah. I wanted to know, what kind of satisfaction do you get out of, hosting a show, being the MC or the anchor of certain shows like this, Stars on the Floor and other shows that you have here in GMA? I think the host plays a very important and pivotal part of any show, of any, like what we have right now, a dance show, to connect like for example, si Stars on the Floor, the Dance Authority to the contestants to the Dance Authority, and the whole show to the audience as well. So I think being able to do that as a host ko is very satisfying for me, na parang at the end of the day, whenever we get to finish certain episodes, na minsan nagugulat din because first and foremost po, hindi naman talaga din ako, I was never really introduced in the industry as a host, but being able to be part of the longest of
Bulaga before. I think that really honed me a lot. I stayed there for 7 years. And then being able to do a couple of hosting shows with GMA naman really developed that kind of rapport with everyone involved sa show, and especially sending out the message that we want to the audience. So, sarap lang sa pakiramdam kasi parang ito yung breather ko. Of course, I do a lot of acting on the side. Not on the side, but as my main job. Pero with hosting kasi, it's like I get to play around different kinds of antics as well on how I can be candidly present in the show that I'm doing. Sorry. No, Sige, follow up ko lang. go. You said that, I read somewhere, you said this is the best show you've hosted. Yes. What made it stand out? I think that's... I think not for anything else. I loved all the hosting jobs that I've done in the past. But for some reason kasi, I get to learn a lot of things in terms of the art of dance in this show. Na parang being able to showcase different talents of different groups of our industry na napapalalim nung show yung understanding ko sa pagsasayaw, and hindi lang siya limited sa choreography, hindi lang siya limited dun sa music that's playing. It's really about dance is like telling a story, and syempre as the host, whenever they perform on stage, I watch them behind the camera. Nadadala nila ako with that kind of storytelling that they have going. So it's a holistic show for me. I get to learn a lot, and I get to also showcase somehow my dance steps in this show kasi na-inspire ako with the things that I see on the stage. So and of course the comfort that the people that I work with actually magaan sa pakiramdam. So still is one of the best shows that I've hosted. Oh, sorry. Okay, sa inyo tatlo. Going back, sino pa rin yung sumayaw na hindi nyo expect na maging gano'n ang performance? Siguro pwede si Roger if you watch the Yes. Well, si Roger kasi, syempre dahil kapatid ko siya, alam ko naman na yung capability siya. Pero dito sa show na to, mas na-unleash pa lalo yung different side niya na may kaya pa palang iangat yung level ni Roger as a dancer. And yun yung okay sa Stars on the Floor eh. Kasi sobrang galing ng team, sobrang galing ng mga choreographers. Parang ino-hone nila yung talent ng isang artist nila dito na mag-excel palalo as a dancer. Kasi nagulat ako kay Roger na hindi ko rin in-expect talaga nung nanood ako ng finals eh. And grabe yung aura ng buong show, yung energy ng buong show. Kaya nung nandito ako, nung nanonood ako, naalala ni Alden, kulang na lang, sumali ako dun sa parang huddle dito sa ano. Sobrang nagulat ako sa ginawa niya. And nakaka-proud as a brother kasi ang layo na nung magaling na siya, pero sumobrang galing pa dahil dito sa show na to. Kahit siya aminin niya mismo, iba yung training na nabigay ulit sa kanya eh. Kasi natagal na rin naman, bago naman Stars on the Floor, hindi na rin masyado active si Roger na talagang sa TikTok, nakikita natin siya sumasayaw. Pero ibang level kasi of dancing dito eh. Like at the end of the day, isang solid na competition pa rin to. Kasi ang daming matututunan, ang daming world-class na choreographers, na groups, Coach J. Parang nandito na lahat, best of the best. So parang imposible hindi ka talaga matututo. Like si Alden nga, malupit na pero mas lumupit pa lalo. Totoo. Oo naman, lahat kayang gawin ito eh. Hindi, parang like following up to what River said, I think this show has made the dancers who's part of it, may it be the contestant or host or the dance authority, parang be one level up with the current skills that we have. And going back to your question, sir, I Yung naka-wow. Opo, si Glyza de Castro. We all know that Glyza actually Glyza can do a lot of things as well. She can act, she's a very talented actress. She can sing, she can dance. But what she had showcased in the past season with yung partner niya was JM Rivera. Goes to show na talagang your only limit is what you think of what you can do. So na-break ni Glyza yun, and parang each time I look forward to her performance sa showcase po namin, sa shoots namin every taping. And she just keeps on getting better.
So nakakagulat lang on how this show made this not only Glyza but all of the people who were part of it. It brought out the best in them in terms of dancing. Coach, kanina Ang sa akin naman, Ako daw sir. Ako daw yun man. Nagulat si Coach. ang napansin ko, kasi nung simula, parang ano sila eh, parang okay, kasali kami dito. Pero nung nasa kalagitnaan na, parang dun sila na humble lahat. Kumbaga, kailangan namin seryosohin to. Kumbaga, kailangan namin galingan. At the end of the day, competition to. Pero magandang competition siya kasi mas naging strong yung relationship nila bawat isa. And then kay Dasuri, kay Rojun, dun talaga ako medyo na-amaze. Kaya parang nung nanalo sila, sabi ko, ano talaga, deserve. Kasi si Das, ang alam ko kasi, talaga yung weight niya, inaalagaan niya. Kasi hindi siya pwedeng bumigat para kay Rojun. Kapag silang dalawa, marami silang sacrifices. Actually lahat naman, pero yung sa dalawa kasi medyo mahirap kasi may mga lifting sila. And then hindi ko alam na ganun pala kagaling sila sa likod ng bilis. So, tamang-tama sila na magkaduo kasi yung strength ni Rojun tsaka strength ni Das nag-complement. And then mas nakagawa sila ng magandang impact. So, parang para sa akin, nagulat din ako sa part na parang competitive na aura ni Dasuri. And then, sobrang gusto niyang manalo. And then, gumagawa sila ng extra time para mag-rehearsal. So, kumbaga dun ako, mas na-inspire ako dun sa passion ko. At para po sa ating word of grace, sobrang the best nito mga kasambrers ha. Sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Maalam sa Tama, Inosente sa Masama. Ganda, no? Romans chapter 16 verse 19. For your obedience has become known to all, therefore I am glad, Apostle Paul speaking, on your behalf. But I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. So, babasahin ko po sa New Life Version. Ito po kasi ay New King James Version na yung unang binasa natin. Sabi sa NLV or New Life Version, everyone knows you have obeyed the teaching you received. I am happy with you because of this, but I want you to be wise about good things and pure about sinful things. So, it's also necessary po no, na magbasa tayo minsan ng ibang mga version kasi kapag hindi natin naunawaan ang isang version ay para mas naunawaan natin sa iba. So, may mga ganong instances. Kagaya na ito, no, naggumamit ako ng ibang version mga kasunod ng Biblia so that we can better understand. Kasi sabi nito, and sabi dito sa last phrase niya kasi, no, be wise in what is good and simple concerning evil. So, yung iba naman ay pure. Ibig sabihin, innocent ka, no, sa mga masamang bagay, mga kasambreros. Ibig sabihin, hindi mo ito ginagawa because you are innocent. Hindi pure, mga kasambreros. So, dito, si Apostle Paul, mga kasambreros, ay nag-remind, no? And by the way, hinimay-himay ko yung Romans chapter 16, mga kasambreros, kasi sobrang ganda. Sulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma or Rome, mga kasambreros sa Italy. So Paul in his letter to the Romans speaks about the wonderful obedience of the believer. So naging good example, no, yung mga taga-Roma sa verse na ito, mga kasambreros, na kung saan ay sumunod sila, no, sa mga tinuro ni Apostol Pablo na natanggap nila, mga kasambreros. And parang kinomend, no, parang kudos, no, parang ganon, no, outstanding kayo dyan, sabi ni Apostol Pablo, na kung saan ay sila nga ay sumunod sa kalooban at saka sa turo ng Panginoon through Apostle Paul and Silas and other disciples, mga kasambreros. So, pero may paalala siya dito, no? Their faithfulness and dedication were becoming known all around. So, nagiging tanyag sila, ibig sabihin, sumikat sila yung kanilang, kasi di ba yung mga churches, tulad sa amin dati sa Maynila, meron kaming church, no, yung JFS, Jesus Family Salvation, yung pangalan po na aming church. Tapos may mga branch kasi yan eh. Kunwari yung branch namin sa Las Piñas, yung iba naman sa Cavite, yung JFS or Jesus Family naman sa Laguna, meron sa kunwari sa Marikina, kunwari sa Parañaque, and so on. So ano yan eh, kapag kayo po ay parang good example at saka yun yan, no, magandang halimbawa kayo, let's say sa mga tithes, sa mga pag-obey ng mga tao, ng mga miyembro ng simbahan, and so on, mga kasombrero. So
nagiging tanyag kayo. Kumaga pa kayo yung ginagawang example sa ibang mga branches ng tawag dito na inyong simbahan, mga kasembreros, which is of course no, commendable mga kasembreros kapag kayo nagiging good example. So pero dito sabi nga ni Apostol Pablo din ay masaya ako no na nalaman na ganito pala yung inyong tawag dito, yung inyong ginagawa kasi nga you obeyed the teachings na tinuro namin sa inyo. For us, para sa atin daw, it is encouraging to think that our actions can have an impact beyond our immediate circle. Every time we do good things, it becomes like ripples in a pond. So yun siya mga kasos na may impact. So kagaya ng sinasabi natin parati na merong impact kahit na masama or mabuti ang gagawin mo mga kasembreros. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa mga tao sa paligid natin mga kasembreros. And of course, no, kapag public figure ka, kagaya na Sir Alden, nakikita natin yung impact nila no, at influence sa society, mga kasembreros. This is a great testimony for any believer. So, every time we do good things, it becomes like, sabi nga mga kasembreros, para siyang hindi man natin nakuha yung result ngayon or a good result, maybe bukas or sa ibang mga tao. Kasi nakaka-learn din sila. Kumaga pa, kapag gumagamit ka ng camera, kapag influencer, vlogger ka, ay kumaga pa hindi man kilala lahat ng mga tao na nakakita sa'yo, nakakapanood sa'yo, but your impact, mga kasembreros, ay magiging kumaga pa visible din sa kanilang buhay kasi ginagaya ka nila. No, may mga ganun kasi, no? Kunwari, mga makeup tutorial, no, ginagaya rin nila yung mga pag-makeup nila, yung pagbibisikleta, for example, yung mga advocacies, yung mga pagtulong, no, lalo na po yung pagtulong mga kasembreros talagang ngayon ay marami na parang yung ginagawa ng mga social experiments na mga vloggers, mga kasembreros ay parang nagiging siya ngayon, parang nagiging normal na tumutulong yung mga tao kasi natamnan sila ng kindness, ng kabutihan na yung kindness pala may balik, no, merong reward, may pagpapala mga kasembreros. So marami minsan na nakakaiyak talaga mga social experiments na kunwari maglalagay sila ng mga pulubi, maglalagay sila ng mga musmos na mga matatanda, tapos ganito ganyan, kunwari ganito ganyan. So nakita natin na there's still kindness no sa ating mundo mga kasembreros. And ang ganda ng mga social experiments na ganoon kasi alam mo yung natatamnan ng awa, ng espiritu ng awa mga kasembreros sa mga tao, kahit na mga ordinaryo. Kasi random people yun hindi rin nila alam kung may tutulong. Kung set up lang ba yun, and so on mga kasembreros. So, nakakatuwa, no? Kasi kahit sina Tony Gonzaga, ay nanonood na napanood yung isa sa mga niya, na parang magkakasama yata sila na Mariel Padilla mga kasembreros. Tapos, yun, napag-usapan nila na may mga social experiments din. So, naiyak din sila na there's still kindness, no? At saka, kung nagpapatuloy ganito na yung mga vloggers, nag-social experiment, tapos tumutulong sa mga natatamnan. So, dadami ang mga kind people, mga kasembreros. So, tapos sabi dito, more importantly, this obedience stems from our relationship with Christ. So, talagang ang pinakaugat dito ay ang ating Panginoong Diyos, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ. We are called to be ambassadors of His love and grace in a world that often does not understand or appreciate such kindness. So kagaya ng nasabi natin mga kasembreros, no, kung saan ay sa mundong parang wala nang tutulong, nandoon pala. And napanood yung isang vlog ni Ivana Alawi about sa pulubi, na kunwari buntis siya, tapos wala siyang makain, wala siyang ganito. So talaga nagbago yung buhay, no, ng isang matanda din doon na actually marami naman tumulong sa kanya, no? Pero yung matanda na pulubi na nagbigay sa kanya ng 10 piso ay nagbago ang buhay, no? Binhan niya ng lupa, binhan ng bahay, and so on mga kasembreros. And doon ko rin na parang napanood ng isang interview ni Ivana Alawi na sabi niya, nalaman niya, kasi nagbabasa na pala siya ng Biblia. Palagay ko na nagiging Kristiyano na rin, no, si Ivana Alawi mga kasembreros. Hindi ko lang alam baka may nag-invite sa kanya sa church, no, or sa born again church mga kasembreros. Nagbabasa siya ng Biblia, tapos yun, yung papuri, yung pasalamat, sabi niya, ibigyan natin sa Panginoon, sabi niya ganun. Tapos tao dito, yung sinabi niya pa doon ay tao dito, pag mamamatay lang din naman pala tayo, sabi niya kasi nalaman niya ng ganun. Tapos hindi daw natin madadala yung kayamanan, yung pera, yung property sa kabilang buhay. So, sabi niya, so mamimigay na lang ako, no? Sabi niya ganun. So ibibigay na lang pala yung mga
ari-arian niya or mga income niya mga kasombrero. So kaya pala ganoon yung naging mindset na rin ni Ivana Alawi, no? Sobrang nakakatuwa lang. And siguro may nag-invite sa kanya sa isang Christian fellowship. So sana magtuloy-tuloy. This is essential for our spiritual growth. As we strive for good, we should also be wary of negative influences that may lead us astray. Paul encourages us to maintain our innocence concerning evil. So yun, inosente tayo dapat sa masama mga kasombrero. Ibig sabihin, hindi natin alam kung paano umiiwas tayo mga kasombreros. So parang mga paslit, no? Talagang na hindi nila gagawin na masama because masama mga kasombreros. This means we should avoid getting entangled in harmful activities that could dilute our witness or kasi kapag kunwari gumawa ka ng masama tapos nalaman ng ibang churches or nalaman ng ganito, so parang nagiging negative impact or parang nagiging negative influence din tayo mga kasombreros sa iba. Life presents many challenges, however, our response matters. So yun, talagang lahat tayo may problema, pero ang response natin, how we face, paano natin i-deal, paano natin harapin, at paano natin i-solve yung problema, yun po yung mahalaga. No, kasi yung iba talagang pagka may problema, maglalasing, magiinom, magagala, and so on. So hindi nila, yung application ng pagharap ng problema ay hindi tama. Hindi proper mga kasombreros kasi may tamang pagharap sa problema. May tamang pamamaraan ba ang Diyos para tayo po ay masolve natin yung problema sa kanyang tulong mga kasombreros. So instead of maglalasing, instead of gantong gagawin, so manalangin, no? At saka of course para bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na gumawa ng strategy, ng technique, no, ng pamamaraan or way mga kasombreros upang masolve yung problema mga kasombreros with of course the help and leading ng kanyang presensya or ng kanyang Holy Spirit mga kasombreros. So ganun po siya. May lahat tayo may problema, yes, pero paano ba natin hinaharap? Kaya hinaharap ba natin ang nagtatagay? Pag uwi mo ay lasing ka, tapos wala, yun pa rin yung problema, nandun pa rin yung problema. Nadagdagan pa nga kasi nalasing ka mga kasombreros. Lastly, we must remember that we are witnesses of Christ's love. Others will see our actions as they negative or navigate their faith journey. Let's strive to be examples of compassion, kindness, obedience, goodness, mercy, forgiveness mga kasombreros, and humility, and so on mga kasombreros, reflecting the goodness of God in every situation. So we can inspire others to seek the same relationship with God that we cherish. So ganun siya mga kasombreros, no? Kung hindi man tayo mga influencer, hindi man tayo mga vlogger, hindi man tayo mga public figures or mga public officials, hindi man tayo artista, pero sa bahay natin ay doon dapat, no, nagiging good example din tayo sa ating pamilya at sa ating family members mga kasombreros. So yun po siya, no. Ang ganda-ganda ng word nito mga kasombreros. But in the meantime, yan lamang, no, dapat maging maalam tayo sa tama at inosente sa masama. Salamat sa ating Word of God, ha. Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom mga kasombreros na gawin ang tama at kamuhian ang mali. In Jesus' mighty, holy, sweet, wonderful, amazing, the name above every name, Jesus Christ, the Son of the living God, the Messiah. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.